Alright! Hello, kumusta mga payaman? Welcome dito sa ating channel. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, make sure na i-like mo na ang video na ito after mo panoorin at mag-subscribe ka na rin. Dahil dito sa ating channel, sinishare ko ang aking actual experience paano ko ginagawa o nagagawa kapag-generate ng income sa magitan ng internet at maging mapa-offline kahit busy ako sa aking regular na trabaho. At the same time, kung ikaw ay mahilig din sa spoken word poetry, itong channel na ito ang nararapat sa iyo dahil dito ko sinishare ang mga tula na aking ginagawa. At may bonus pa dahil nag-share din ako ng good vibes at motivation sa buhay. Kaya kung ready ka na matuto, let's start! Sa larangan ko pinasok, di ako nag-alinlangan. Bawat sulok ng lugar ay aking napagdaanan. Ang pagsulat ng tula ay hindi basta libangan. Dapat may kahulugan base sa'yo nararanasan. Patuloy lang kami sa aming mga pangarap. Ay ako man ang buhay ang aking itataas. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa Kangkong Chips Original by Joss Mojica. Most probably sa atin ay malamang palagi nang naririnig itong Kangkong Chips Original. Kaya na-curious ako kanina bago ako umuwi from my work ay dumaan ako ng hypermarket sa SM Mall of Asia at nag-purchase na ako nitong Kangkong Chips Original. So dalawang flavor yung kinuha ko, isang classic and then the other one is cheese. Natin kung sulit ba yung lasa nitong Kangkong Chips Original. Bali, nabili ko siya sa hypermarket sa SM Mall of Asia ay 139 pesos. So for Kangkong Chips, 139 pesos. Try natin kung sulit ba yung 139 pesos na yan. Pero bago natin tikman itong Kangkong Chips Original by Joss Mojica ay panoorin muna natin ito. Inspiration yung makita mo yung ibang tao na nagtatagumpay. Yun ay kung tama ang mindset mo. May nakikita kang isang tao, matagumpay, at iisipin mo paano niya nagawa para makamit kung nasaan siya ngayon. Doon talagang makakatulong yun. Kasi isa din yun sa naging susi ko. Let's talk about structure. Paano mo ginawa yung scaling ng business unti-unti? First thing na ginawa ko from namumulot ng kangkong, gumawa ako ng packaging, upo ko sa computer ko. Kailangan hindi ako maging average. I have to start it very professional. So, umupo ako sa computer, nagsimula akong gumawa ng packaging, gumawa ako ng sarili kong logo. After nun, niluto ko na siya. Tsaka ako nagsimula na mag-photoshoot. Tapos, syempre, after photoshoot, i-upload mo pa sa social media. Dapat gandahan mo yung caption para ma-hook yung maraming tao. Yun na yung naging simula. If you want to start a business, kailangan ilagay natin ito sa magandang packaging because that is actually your brand and your marketing. Paano mo naisip kagad yun na kangkong lang to eh? Bakit kailangan ko tong ilagay sa magandang packaging? Lagi ko kasing sinasabi at natutunan ko din to sa isa sa mga naging mentor ko sa internet na do ordinary things extraordinarily well. Kung gusto mong magnegosyo, kailangan magaling na magaling ka pagdating sa marketing. So ayan, nakita natin yung short clip interview ni Joss Mojica, Boss RDR. At talagang nakakabilib at nakaka-inspire, mamamotivate ka. Kung 17 years old ay nagawang makapag-start ng negosyo at kumita pa ng milyon. Nakaka-inspire yung kanyang na-achieve. Kadalasan yung mga comment na mayabang ay normal natin yan naririnig sa ating kapwa. At the end of the day, ang importante pa rin ay yung meron ba tayong nambag sa ating lipunan, meron ba tayong nabagong buhay, meron ba tayong natulungan. Sa part ng owner nitong Kangkong Chips Original, okay, kapagbigay siya ng trabaho sa kanyang mga tauhan na gumagawa nitong Kangkong Chips. So, kaya naman kahit anong sabihin ng mga tao sa ating paligid na mayabang ka na, ayaw mo nang luminis yung pinanggalingan, okay, hayaan mo lang yon. Ang importante, alam mo kung ano yung goal mo. Okay? Talagang nakaka-amaze at nakakabilib si Joss Mojica. Para sa akin, kapag meron tayong mga nakikitang mga taong successful, kung meron man tayong nakikitang di maganda sa kanila, ignore natin yung di maganda sa kanila. Instead, kunin natin kung ano yung maganda at makakatulong sa atin. Kung malayo pa ang kanyang mararating. At maganda na dito sa kanyang Kangkong Chips Original ay napopromote natin yung product from Philippines. Pwede rin natin itong ipagmalaki na itong product na ito ay galing sa Pilipinas. Okay? So ngayon ay titikman na natin siya kung sulit ba yung binayad ko na 139 pesos per pack dito sa Kangkong Chips Original ni Joss Mojica. So unang tikman natin itong classic. Okay? Talagang pinaganda at pinag-isipan yung packaging nito. At lalo na itong mga logo, yung mga letters, so yan, napaka-simple lang pero makakatch yung attention ng every buyer na makikita ito. So, tikman natin itong Kangkong Chips Original na classic flavor. So, ayan, nabuksan na natin.
Tingnan natin. Tama. Talagang crispy siya. So itong classic, hindi masyadong walang alat. It's up to you kung gusto mo siyang isaw-saw sa suka. Okay, pero para sa akin, caring na papakin ito. Okay, pasado sa atin itong classic flavor ng kangkong chips ni Diyos Moika. So, try naman natin itong cheese flavor, okay? Cheese flavor. Okay. Okay, para sa atin, 10 of 10. Masarap. Okay na okay. Kung natin tapusin ang video na ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na sana ay patuloy nating suportahan ang mga products na gawa natin. For sure, balang araw itong Kangkong Chips Original ni Diyos Moika ay malayo pa ang mararating. So, ayan muli. Maraming salamat sa inyong panonood and I hope na meron kang natutunan sa panonood nating video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari lamang na-share, i-like at mag-comment ka na rin after mo panoorin. Maraming salamat ulit sa panonood. Keep safe and God bless.